Magandang buhay mga katekbok and welcome back to our YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng egg drop soup na maraming vegetables. So, ready na ang ingredients natin. So, meron tayong brown wakat na mga carrot and beans. Meron tayong dyang patola, meron tayong okra, dalawang itlog, at saka meron tayong chiffonade cut na mga vegetable na cabbage and pichay. At saka syempre ang ating pinirito. Pero isa lang gagamitin natin yan, himay-himayin natin sa maliliit. Tapos, ready to cook na ang ating egg drop soup. What's up mga katekbok and welcome back to our YouTube channel. And today we are going to prepare thick soup. Example lang para sa preparation ng egg dishes. Para sa project 1, soup preparation, gagawa tayo ng egg drop soup. Pero ang gagamitin natin, hindi karne, kundi isda. So, hindi naman kailangan requirement na kailangan karne. Kung ano lang yung available nyo, pwede nyo gawin. So, papakita ko sa inyo kung paano gawin ang simple na egg drop soup para sa inyong presentation para sa project 1 during assessment. Ang pinakamadali. Okay? Pinakamadali. So, ito yung gagawin natin ngayon. So, sundan nyo ang video na to para makuha nyo ang technique kung paano siya gawin at paano i-plating, paano siya i-present. So, watch the video. So, painitin mo na ang ating frying pan. Kung walang frying pan, pwede dito gamitin kasirola mga maring. So, lagay ng konting oil. Painitin natin siya mga maring. Tapos, ilagay na natin ang maliit natin na sinislice na sibuyas. Maliit lang yan, kalahati lang ginagamit ko, hindi naman kailangan marami. At saka dalawang cloves ng garlic. Okay, pasensya na mga maringmid sa boses ko kasi bagong huswa. Tinaptan sa sakit ginoo ko. So nilagay na natin mga maring ang ating hinimay-himay na piritong isda. Again, optional lang to kung anong gusto nyo, pwede karne, pero ito ginagamitan ko ng isda. So nilagay na natin ang ating brown wakat na mga carrots at saka beans. So, ganyan mga maring ang pagluto. Mga maring ha, unahin ang mga matitigas. So, isuti natin siya kasama ang fish. Yan. Tapos, ipasimmer natin for about 2 minutes. Tapos, maglagay tayo ng konting patis, panimpla. At saka, sarap mga maring at saka pang aroma. Naglagay tayo ng Knorr seasoning. Yung paglagay ng patola mga ring, optional lang yan. Kung ayaw nyo lagyan, okay lang. Ako kasi mahilig ako sa okra at saka patola. Naglagay ako ng okra mga maring kasi ang thick soup kasi kailangan natin ng raw, yung combination ng water at saka starch. Pero ayaw kong gumamit ng starch, nilagay ko ng okra kasi yung okra malapot na siya pag maluto. So, pag maboil na yan mga maring, maglagay na tayo ng about 2 cups of water. So, i-boil lang natin siya mga maring hanggang maluto na yung mga vegetable. So, pwede niyo nang hindi kavera na makita nyo na nagboil siya. Tapos, maglagay ng paper. Ground paper ang ginagamit ko dyan mga maring para panbalansi sa alat. Tapos, katapos pag na-boiled na, lagay na natin ang ating mga chiffonade cut na mga cabbage and pichay. So, chiffonade cut mga maring, remember ha, mga student, chiffonade cut ang kalagay niyan. Tapos, i-ready na ang dalawang itlog. Pag matapos na siya mag-boil, pag ganyan na, briskly boiling na siya, i-drop mo na yung dalawang itlog. At saka, pag stir nito maring may technique para maganda yung egg drop soup nyo. Ganyan lang siya kapag stir. Huwag mong i-stir ng todo-todo kasi magmukhang scrambled egg yan. So ganyan, hayaan mo na yan. Pagka-stir niya yan, isang one direction lang, isang circular motion. Pag maglumapot na mga maring, pag ganyan na yung itsura, okay na yan. So, pwede nyo nang patayin yan at saka i-ready na yung plate para sa plating nyo. Sa presentation sa Cookery NC2, kailangan lang ng 250 ml. Do not forget na maglagay talaga ng underliner, yung puti nakita nyo mga ring na pinatong ko yung soup bowl. So, yan na ang 250 ml. Maliit lang mga maring, good for one serving lang siya. Tsaka, yung presentation yan, pwede na lang kayo maglagay ng mga sliced spring onions on top or fried garlic. Yan mga maring yung pangalawa kong ginawa. Yun na yung 250 ml. Do not forget again maglagay ng
underliner. Tapos maglagay ka ng decorative yan or pangpaganda. Tapos spring onion yung nilagay ko pang garnish on top. And do not forget to put a soup spoon. Tapos yan ang example sa project 1 mga maring. Meron tayong dyang starch, meron tayong fried fish, meron tayong vegetable. So is PBS yan. So since ang fried fish natin ay walang sauce, required kasi na maglagay ng sauce. So, kaya 180 to 200 grams kasi kasama na ho yung sauce. So nilagay ko dyan ketchup tapos ginarnish ko na lang siya para mag-decorative ng ganyan. Yung different style mga maring sa pag-plating sa paglagay ng mga sauce, depende na sa gusto nyo at taste nyo. So yan ho ang example ng ating project 1. Ayan, maglagay tayo ng soup spoon. So meron na tayong soup, thick soup, meron na